Kwento ko sa'yo, Max. Dati nung wala pa akong shop, kumikita ako ng pera sa piyesa ng kotse. Paano? Paano? Paano ako nagkakapera sa piyesa ng kotse dati? Okay, so gagawin ko, titingin ako sa Facebook pagkagising ko sa umaga. Facebook ako sa mga Facebook groups, mga FD, mga EK, ganyan, kung ano-ano man. Tatanong ako, ay magtitingin ako ng mga looking for, ganito, ganyan-ganyan. Lahat yun, reply ako, meron boss. Oo. Kahit wala naman, kahit di ko alam kung meron o wala. Reply ko na, meron boss. Tapos, tapos mag-PPM na yun. Boss, ganito, ganyan-ganyan. Saka ako maghahanap ng pyesa ngayon. Within marketplace rin? Hindi, sa mga kaibigan ko na may mga shop. Eh, di tatago sa mga kaibigan ko, boss, meron kayong ganito, ganyan. Okay. So, edi, ang nilalaban ko dun sa mga nakakausap ko na naghahanap ng pyesa, i-deliver ko, boss. Deliver ko sa inyo. Okay. Kayo din, within the day. So, tatakbuhin ko ngayon yun. Tapos pagdating ko sa shop ng kaibigan ko, hihiramin ko muna yung pyesa. Andy Rice ulit. Ay, hihiramin ko muna yung pyesa. Sabi ko, babayaran ko pagka-deliver ko. Yung iba pupayag, yung iba hindi. Pag hindi pumayag, hindi naabonohan ko. Malas lang, ang pinaka-challenge na pag wala akong pang-abono. Kasi kailangan ko sabihin dun sa client na syempre magaling ako, di ba? Meron boss. Tapos biglang, boss, kailangan ko kasi yung kailangan ko yung bayad para mailabas ko sa supplier. Ayun, ganun lang. Everyday, ganun lang ginagawa ko. Pag-isip sa umaga, Facebook. Tapos ikot ako. Minsan naman, pag wala pa ako nakukuha inquiry, tatambay-tambay na ako sa may Banawe area. Kasi syempre lahat ng pyesa talaga doon mabibili. Tambay-tambay na ako, magsimula ako, mga coil over. Yan, yung coil over, dami ko, last ko bumenta ng coil over dati, siguro hindi naman everyday. Pero sa buong linggo meron ko na ibenta? 3 to 4 times a week. 3 times. Kaya ako nakilala sa coil over eh. 3 to 4 times a week ako may benta ng coil over. Tapos yung camber kit, yan, mga FD, lowering spring, ganyan, dami ko. Carbon. Yan, nagbenta. Carbon ba malakas rin bumenta? Dati, lakas. Hindi lahat ng binibenta mo yun, Kuya sa marketplace, brand new lahat yun. Brand new. Wala kang binibentang second hand, wala. Kasi nga, wala, brand new lang. Kaya nga ang tusog, di ba, ang description sa is auto repair and aftermarket sales and installation. Kasi nagsimula yan, lang talaga, aftermarket parts sales and installation lang ako. Yun pa yung bago mag-start kayo nila kaya ng coil over installation. Oo. Tapos, ang malupit nun, na-deliver mo na isa. Siyempre, mga tubo mo sa kada pyesa, isa-1,000 lang eh. 500 to 1,000. Pag medyo mahal yung pyesa, 1,500. Ganun lang. Pinakamalaki mong pwedeng tubuin sa isang pyesa, siguro mga 2,000. Pero suntok sa buwan yun. So tambay lang ako, buong araw siguro, hanggang gabi yun. Ikot lang ako na ikot. Muro lang gasolina dati. Ano lang ako, siguro sa isang linggo, magkano pinakamalaking kinita mo nun? Nang wala pang pasilip? Ay, hindi ko alam eh. Umabot ka sa point na yung naka 20 mil ka sa isang linggo. Oo, pero saktuan lang ang kita nun. Saktuan pa lang ang kita nun. Kumbaga, sustaining lang. Na hindi ka uuwi ng zero. Pero hindi ka rin uuwi ng sobrang paldo. Oo, ang problema nun, may bisyo pa ako nun eh. So, lahat. After benta. Oo, syempre. Ganon lang din, para lang akong grab driver na nagsusugal, ganon. Lakas ko pa magsugal dati. Ganon lang. Hindi naman malakas magsugal, pero nagsusugal-sugal pa ako dati. Yung sugal mo nun, Kuya, hindi lang pasasugal. Nagkasino yun. E-games na lang ako nun. Wala na akong pera pang kasi-kasi doon. Pero hindi na ganun kagrabe. Kasi nga, dumating sa point na malakas ka rin magsugal. Dati, kotse na ako. Bitay ko, diba? Ganun lang, siguro mga limang deliver ako sa isang araw ng pyesa. Mas malupit nun, kada may mag-inquire sa Facebook, meron, boss! Teka boss, check ko lang sa warehouse. Tagin na mga warehouse. Asan shop mo boss? Marikina boss, pero free delivery to boss. Kaya pala importante rin na may connection ka rin talaga, no? Oo. Eh kaso paano pag ngayon nangyari yun? Tangin ang late ng patong na 1,000, no?
sobrang laki ng gas ngayon. Oo. Ay, hindi, ngayon, syempre, lalamove na. Wala pa lalamove dati. Oo nga ba? Dati walang lalamove eh. So talagang putang ina. Deliver ka Oo. talaga. So, pinakamalayo na deliver mo. Kabaratuan. Kami ni Kutsi, clutch. Loyo. Oo, binahin namin madaling araw. Nakarating kayo umaga. Hindi, gago 1 hour 40 minutes lang. Ataw kami madaling araw. Ay, tagamit niya si PLC. Eto! Ano yun? Racing clutch? Oo, racing clutch na FD. Deliver namin. Ano pa? Chaong, Quezon. Chaong, layo Oo. yun. Nag-deliver kami, tsaka nag-install kami coilover. Hindi ako nag-deliver, pero nagpadala ako ng pyesa sa Dubai. Coilover? Ultra racing na. Okay din, buhay dati. Buhay grind ng kotse ko, car parts. Ngayon kasi, tangin na lahat, dali mo na mabili. Ngayon kasi may lalamove na eh. Tsaka dati kasi walang Shopee eh. Oo, dati talagang alanganin ka, natatawag ka sa shop, tapos papadala mo yung pera mo bago i-pay padala ng LBC. Eh sa akin, COD. Kaya laban sila sa akin dati. Sige boss, wag mo muna bayaran mo pagdating ko dyan. COD. Pero dun sa within that, yung phase na yun, may nascam ka na ba? O kung ano pagpunta mo dun, hindi binili yung pyesa, may nangyari ng ganun? Wala ata. May malupit nun. Putang ina, hindi pa ako rekta kay Jeff Carbon 101 dati. So meron akong kilala, kaibigan na siya yung nag-order kay Jeff. So tatawag ko sa ang proseso, pag may nag-order sa akin carbon, Papatawag mo? oo, kukunin ko yung bayad. Hindi. Bakit ba ko yung bayad? Hindi. Tatawag ko muna, gagawin ni, tapos napatawag ng kaibigan ko kay Jeff, gagawin ni Jeff yung carbon. Eh di, eto na. 1 week na, nasabi ko sa kaibigan ko na may order ako. Tapos kinuha ko na yung bayad. Kasi nga, re-release na yun eh. Eh di, pinorward ko na yung bayad doon sa kaibigan ko. Putang ina, di pala niya binayad. Di pala siya nagpagawa. Ngayon, galit na galit sa akin yung customer. Pinost ako sa Facebook. Eh wala naman talaga sa akin yung pera, pinorward ko na. Pero syempre, ako yung kausap niya. So, pero, nagawa naman ng paraan yun? O binalik mo yung pera? refund. Binalik ko muna yung pera, tapos saka ako siningil dun sa kaibigan ko yung pera. Pagkain ng hassle. So simula noon, medyo parang na ako sa ganong sistema. Ang hirap ngayon pag nagalaw yung pera, tapos wala ka pang abono. Nangyari sa amin ni James Ong yun. Oh? Oo. Isa sa pinakamalaking customer ko si James dati. Kaya James ay yung... Oo. Sobra. Sa Paipara pa na dati. Tangina, dami namin in order pesa, siguro halaga 200,000. Oh, dumating. May picture, wala. Hindi na balik yung pera? Hindi. Ano yun after pandemic? O, Before. Way before. So yan, yan ang buhay mo may mesa dati. Kaya, pag nakita ko sa Facebook ngayon ng mga ganon na meron boss, ganyan. But I respect the grind. Kaya same as pag ako naman nag-aaral sa Facebook, di rin ako, kung alam ko inahente lang ako, okay lang, walang problema. Kasi grind niya yun eh. Alam ko yung pinagdadaanan niya eh. Na kumikita ka 1 pyesa at a time every day, na kailangan hindi ka masiro. Okay din. I'm a big boss owner, pero nakagoma. Hey guys, what's up man? So today, live tayo sa TikTok. Tingnan natin kung meron tayong mga magagandang katanungan na pwedeng sagutin. And let's see. And make a content out of this shit, diba? Just logged on to TikTok live habang nagpapalamig tayo dito sa loob ng car. So hot kasi outside, pare. It feels like 40 degrees. You know, kahit nakatapat ka sa electric fan, it feels like you're in front of the blow dryer or some shit, man. That shit's some bullshit, you know what I'm saying? So first question nating natanggap dito ay, ano ang thoughts mo sa BMW E46 318i? Very maporma, very classic, very dream car-ish ang datingan. Pero will I gamble into getting one? Maybe yes, maybe no, depende sa kotse na that will come along my way. Well, kasi with those old BMWs, maintenance is going to be a bitch, diba? Lalo yung mga pangilalim, electronics, modules, interior parts, yun ang nagiging problema sa mga BMW na luma. Although, pag na-sort out mo naman lahat ng mga issues na yon, well, bagang, solid na naman yung car na yan. Ano alisin ang gas pedal sa FD? Okay, so that's a very good question, no?
So, merong tornilyo yan sa ilalim ng ano, sa ilalim ng carpet. Tanggalin mo muna yung dead footrest, tapos tuklapin mo yung carpet para madali mo ma-access. Kasi pag di mo kabisado kung saan siya, medyo mahirapang kakapain. Pero pag kabisado mo na, kahit di mo natanggalin, kahit di mo na ituklap yung what do you call this? Yung carpet, may mahahanap mo na yung tornilyo. Okay. So may iba tayo, and ito sa Dominar 400. So the Dominar 400 is the 400cc single cylinder ng Kawasaki, if I'm not mistaken, no? Well, yung dati ni Marco bumili niyan just because he wants to ride in the expressway with a big bike, no? It's a good entry-level bike, but again, 400cc motorcycles are medyo bitin as far as I'm told pagdating sa expressway, kasi your RPMs will be higher, you'll be you'll be 600 down perfect. Pero the Dominar 400 is a good startup bike. Mura lang yan for if you want just to, ride the expressway. Boss, anong meron kapag natunog pag lumiliko? Could be a lot of things, no? Shock mounts, stab links, control arm bushings, CV joint. Could be a lot of things. 150k mileage FD, possible maintenance. First of all, engine support, stop mount, tensioner, engine leaks like valve cover gasket, VTEC solid gasket, thrust O-ring, ano pa ba? Wheel bearings would be a bitch also for 150,000 kilometer FD, no? Pretty much basic lang naman din talaga siya. Oxba 2005 Ford Focus sedan, okay. 2005 Ford Focus sedan. The big question here is, may nakikita ka pa bang 2005 Ford Focus sa kalsada? Hindi na masyado, correct? So most probably, it's either sira na sila or sinukuha na sila ng mga dating may-ari. So, would you recommend getting a 2005 Ford Focus? Malamang no. You should always look at the cars na common sa kalsada. Kasi ibig sabihin, yun ang mga buhay pa, alive and kicking. Diba? You can still see big bodies na Toyota Corolla na luma. You can even see small bodies pa rin, pero yung mga Ford Focus medyo rare na. Ano na sila? Endangered species. Recommend mo ba FD for daily? Yes, kung marami ka pang gasolina, lakas sa gas sa FD. Ngayon ko lang naalala kung gaano siya kalakas sa gas. So nagpa-gas ako kahapon sa labas ng multinational village ng 1,000 pesos lang. Sabi ko para makauwi lang ng Marikina. Nakauwi naman ako ng Marikina. Tapos ginamit ko siya kanina papunta sa client ko dito sa may Batasan Hills, and going back, and now umiilaw na siya ulit. So ang lakas niya sa gas. At hindi na naka-turbo FD. May mga components na nasira na, like injectors, fuel pump. So maraming mga components na nasira, and it's quite expensive to replace. So sabi ko, i-NA na lang muna para paanda rin lang muna, diba? Okay! Teka lang, hijack muna natin yung vlog nyo. Saan tayo pupunta? Okay guys, punta tayo Taytay. Meron tayong GC Project. Tawag doon, GC Project series, no? Sino si Randall? Oh, 10K si Randall! Oh, yan. Oh. Meron kami GC Project. GC Project. Ano ba ang GC Project? Ito ay lahat ng tao sa GC is obligado magbigay ng pera pambili ng project car. Yep. Oo. So kung kayo, party kayo na isang GC na talagang blood, sweat and tears yung GC na yon, I suggest subukan na rin tong GC Project. Tignan natin kung sino matitira sa pagkakaibigan. Kasi ang sabi namin, ang hindi magbibigay, ipopost namin. Ipopost sa Facebook, oo. Ipapahiya sa Facebook. Napapabigay din ako eh. Ipopost namin na ito, sige nito, ganyan, isa kang wala kang pakisama. Paano ka lang, andya ka lang pagsasaya. Pero pag sa hirap at ginawa, wala ka, gano'n. So GC Project Series ang tawag dito. So meron tayo titignan ng BTI. Ay hindi, bigote, LXI lang, LXI na bigote. Tapos tingnan natin kung may potential yung kotse, bibili natin. So nag-ambagan tayo magkakaibigan sa GC para mabili tong kotse to. Mura lang naman yung kotse, mura lang. Mura lang, kaya medyo abot kaya naman. Abot kaya, so ambagan namin parang tigpa 5,000 lang. Oh, diba? Imagine nyo, tigpa 5K lang per head. Oo, ganun kamura lang tong kotse to. So, syempre, wag na kayo mag-expect na maganda yung kotse. Project car Project car nga eh, GC Project! Oo. Okay. Pag
may ayusin doon, ang bagan ulit. Oo. Ang bagal hindi ulit. magbigay, basta may gagawin sa kotse, lahat nung unang nagbigay ng 5K, yun ang mag-aambag sa susunod na ambagan, no? Oo. Yun. All throughout, ambagan to, no? Kung ganun ang GC nyo, kung ganun samahan nyo, tanga na, gayahin nyo to! Kasi kami sa GC namin, 25 kami. 25 kami, so times 5, 110,000 agad yun. Oh, hindi. Anong 25? Eh, yung isa scammer, yung isa namatay. So 23 na lang kami. Yung isa lucky alert na, yung isa. Hindi lang namin tinatagal yung scammer para pag tira-tira namin siya, mababasa niya. Oo. Para ramdam niya kahit Ramdam wala niya, siya. Kahit wala siya, inaasar namin siya. Scammer siya, animal siya. So 23 lang kami. So 23, mga 110,000 yun. Kasi yung 25, 120,000 yun. Oo, sige. So punta kami sa Taytay para tingnan tong kotse to. Hopefully maganda para hindi naman maganda. Definitely hindi siya maganda, pero hopefully meron siyang ang tawag dito? Potential ba? So ang susunod na video namin, andun na kami sa Taytay. Oo. Okay, bye-bye. So kung pangit yung kotse, makikita niya yung susunod na video, pauwi na kami. Hindi mo natapos yung vlog na to pag pangit yung kotse. Okay? Yo guys, andito na kami ngayon sa meet-up place. Pero hindi ko nakikita yung kotse. Hindi kaya... Ay! Okay. Baka nandito na siya. Let's go. Puta, nakita ko na yung kotse. Tumungaw na dun eh. Kaso paahon yun eh. Parang hindi na kaahon. Bumagsak, lumubog ulit eh. Umatras eh. Basta tayo, sabihin nun, boss, biglang nawala yung aircon. Kanina mayroon to eh. Kasi kung wala naman tayo aircon, ilalagay ko naman sa mga issues to, boss, na walang aircon, ganyan-ganyan. Declare ko naman eh. Wala na, hindi na nakaahon. Tingnan mo baka nag-message sa'yo. Boss, may tali ka, boss. Silipin mo nga doon, Mix, silipin mo talaga. Ay naman, Dar. Hindi ko alam. Bakay naman, Dar. Gago baka wala nang gasolina. 30K. Ayaw na mo man. Ay naman, ba? Ayaw na mo makiat. Message ko. Okay guys, dito tayo dito. Kain mo tayo ng Thunderball. Kasi yung kotse, tama yung hinala namin. Nawalan gas eh, nakikita namin from here. Oh. Nawalan ng gas. Ba't ka magbenta ng kotse walang gas? Meron naman, hindi lang umabot. Ba't di pa tayo pinapunta sa bahay nila? Para Hindi. natin sila mahabol. Baka kasi tayo yung mawalan Ng gas? ng gas. Tapos nagpalagay ng 300. Hindi pa aabot. Ang malapit to, 5 pa sila, papakita ng kotse, 5 pa ano? Buong gang. Hindi naman nagkalayo sa'yo yan. Kasi ganun, baka DC Profit din yan. Ang finish. Baka! Pwede. GC project na siguro yan. Ay, so! Nakakatuwa talaga yung mga nagbebenta sa Facebook ng no issue, ganon. Gas and go. Tang ilang yan, no issue daw. Lahat ng aircon vent putol. May piston slap. Tapos pagka tayong gumamit nun, parang isang araw lang, wasak mo. Punit yung mga ano, yung chassis. Yep. Wala daw issue eh. Ang issue lang, gas-gas lang. Oo nga. Very good. So, bakit yan nila ginagawa ganon? Hindi. Could it be scammer talaga sila or talagang hindi nila alam na issue yun? Baka hindi nila, para sa akin baka hindi nila alam na yun talaga yung issue nun. Hindi nga nila alam nakatok. Ano ibig sabihin, hindi ba siya nakaka-drive ng matinong kotse? Saan ka lang Na masabi na, ay, hindi normal yung ganito. O, di ba? Kasi ako, kahit anong bagay na hindi normal, issue. Yep. For example, ito FD sa harap, ito, putol yan, issue yan. Oo, tama. Ito, O, yan, buka yan, issue yan. issue yan. O, may pandikit, issue yan. Hindi ko magana radyo. Issue yun. Oh, wala na yung stock na upuan, issue yun. May mga butas yung panel, issue yun. Ano yun? Hindi ko gusto ko maintindihan yung ano nila eh. O baka yun yung mga bagitong seller. Pero pag sinabi niya sa akin na, boss, hindi ba kasi ako nakaka-drive ng kotse talaga eh. Tatanggapin mo yun? Tatanggapin ko yun. Tatanggapin Oo. mo. Tatanggapin ko yun. Hindi ba kasi ako nakasakay sa kotseng, alam mo yun? Yung matino talaga? Oo. Mhm. Baga, hindi pa ako nakakaamoy ng kotseng brand new. Na may plastic. Ay, ganon. Paano masabing no issue ang isang bagay? Parang, eto na lang, parang nagbenta ng cellphone.
Oh, pinost mo, no issue. Pero may Apple ID. Hanapin na may-ari. Oo. Parang ganon, di ba? O kaya, nagbebenta ka ng sapatos, no issue. No issue yung bumper, matatanggal na sa likod eh. Naka-alambre eh. Tinahina ka. Paano naging no issue yun? Parang nagbenta sapatos, no issue, pero upod. Oh, yun, mga ganun. Oo. Okay naman daw yung taas eh. Ganon. No issue, iba-iba gulong. Oo nga. Hindi ba issue yun? Baka hindi kasi issue yun. Baka tayo mali. Sorry guys, mali kami. No issue pero nung huminto, nauna pang gumagalaw pa rin yung ano eh. Gulong? Yung gulong eh. No issue daw, umata sa bante yung gulong. Okay. Huminto na eh. Mali tayo sa part, mali tayo. Tama sila, mali tayo. Tanggapin na lang natin na Tanggapin ganun, natin pre. mali tayo. Okay. No issue nga pala yung ganun. Pero hindi kasi, yung presyo naman kasi ng kotse, pre. Hindi naman kasi ganun kataas din eh. Yun na nga, andun na nga tayo. Okay lang yun, pero basta in-indicate na lang nila yung mga issue. Understood na sa akin yun na gano'n. Alam ko naman na may issue talaga, imposible namang wala eh. So ibig sabihin, yung sa putang ng presyo nila, eh nangangarap sila? Wala na nga ako pakialam sa katawan eh, kasi alam ko ng bulok eh. Oo. Yung sa akin na lang, makina matino kasi lalagyan ko turbo. Yung? Oh. Eh, lagyan mo turbo, mauuna yung makina sa kaha. Kapag pinukpok lang ni John Louie yung suspension, malaglag eh. Oo. Ano yung paglalagyan mo ng turbo? Saan mo ito tornilyo? Plus katok yung makina yan. May aircon naman daw. Meron. Actually meron, pero... Bad trip din eh. Oo. Kaso nga yung mga vent ko saan nakatutok. Ayun, din. Centralized. Just to be fair na din, para hindi na namin binidyohan yung kotse. Hindi na namin sasabihin sa inyo kung anong kulay nung... Anong kulay nga ba yan? Eurotex. Monoblock. Monoblock. Hindi na namin sasabihin kung Ang saan... sana, ang ganda-ganda ng vision ko sa isip ko eh. BTI na Eurotex, tapos may sticker sa gilid yung oblong Eurotex. Oo. Memory foam, memory plus. Magpapa-sponsor na kami kay Big Boy Cheng eh. Tinawag ko na kay Big Boy Cheng eh. Anyway, better luck next time, no? So hindi natutuloy yung ating GC project, pero hindi tayo titigil. Hahanap pa tayo. Hahanap pa tayo ng ating pwedeng pag-asaya ng pera. Wow, the better Ito 5,000 lang naman eh, Oo kasi nga naman. GC ko kayo guys. Siguro yung mga mayaman sarap mag GC project, no? Ayaw naman. Tara, bilay lupa. Oh, so 1 million to 1 million ako. Ganun. Ganun. Baka ganun ang mayayaman Ganun talaga. nga, no? Hahanap tayo LXI. Oh, baka ito na yung ano natin, pre. Baka ito na yung start. Sige. Oh. So GC Project guys, kung kayo tight kayo na magkakaibigan, dito magkakasubukan kung sino scammer sa inyo. Kago nagkasubukan na, pre. Kami nagkasubukan na. Nalaman na namin. Kaya yun, tinatanggap niya lahat ng pang-aasar. Oo. Nalaman natin. Pero ito talaga dito magiging tight yung bond nyo talaga pag nag-GC project kayo. Yep. So kahit magsimula kayo sa ano lang muna, wag nang kotse agad. Siguro simula kayo sa lupa, ganon. Resort, ganyan. Yeah, Tayo kayo ng resort. Yes. Building, condo, ganyan, di ba? Para meron kayong tambayan, ganon. GC Projects, number 1. So dahil biglo yung ating GC Project, kumain na kami ng burger dito. Sa may RF Wheels Smokehouse Bistro. Meron silang sunod, meron silang meals, may drinks, at iba pa. Pwede tumakin, pwede tumeka, pwede rin mamikap. Pag-trailer. Ayun ako sabi mo. Dahil in take out, pick up, pwede dumain in. Pwede dumain in, pwede to make out, o pwede rin mamake up. Dito wala silang wifi, di-encourage na sarili nyo makipag-usap. Pwede dine in dito, pwede dumain in. Pwede to make out, pwede rin mamake up. Ewan ko sa'yo. Antayin ko yung sa pick up, kasan ba yung mga yun? Pwede mamake up dito. Pekot mo lang, ma'am. Biyahin na tayo. Ano? Smokehouse. Dine, pwede dumain in. Pwede to make out. Pwede ma-make up. Ayun o. Ewan po.